Disclaimer: ang kwentong ito ay kathang-isip na hanggo sa mga alamat, paniniwala, at kwentong bayan ng mga Pilipino. Anumang pagkakahawig sa tunay na tao, lugar, o pangyayari ay hindi sinasadya. Layunin ng kwentong ito na magbigay aliw, magpahiwatig ng aral, at magmulat sa kabutihan at kabayanihan sa gitna ng kadiliman. Sa isang liblib na baryo ng San Roque, nakatayo ang isang lumang simbahan na gawa sa bato. Doon nanirahan si Padre Ernesto, isang mabait at mapagkumbabang pari na kilala sa kanyang kabutihan. Tuwing umaga, dinig ang mahinahon niyang tinig habang nagdadasal, at tuwing gabi, siya'y umiikot sa baryo upang magbigay ng pagkain sa mga mahihirap. Sa mata ng mga taga-baryo, isa siyang banal na taong walang bahid ng kasamaan. Isang gabing maulan, matapos niyang tapusin ang huling misa, napansin ni Padre Ernesto ang kakaibang tunog sa labas ng kumbento, mahinang iyak ng sanggol. Lumabas siya dala ang lampara, at sa lilim ng puno ng mangga, may nakita siyang basket na nakabalot sa basang kumot. Nang kanyang buksan, tumambad ang isang sanggol na lalaki, maputla ang balat at tila may kakaibang init sa katawan. Sa tabi ng bata ay may sinulat sa lumang papel, "Ama, pakialagaan mo siya. Anak siya ng kasalanan, ngunit inosente. Kung siya'y mamumuhay sa liwanag, baka sakaling mapatawad ako ng Diyos." Napaluhod si Padre Ernesto sa ulan, hawak ang bata sa kanyang bisig. Sa kanyang puso, nakaramdam siya ng awa. "Kung ito'y kalooban ng Diyos, aalagaan ko siya," wika niya. Pinangalanan niya ang bata na Elias, mula sa propetang naghatid ng apoy ng pananampalataya sa madilim na panahon. Sa paglipas ng mga araw, lumaki si Elias sa piling ng pari. Matulungin at tahimik ang bata, ngunit may mga sandaling tila siya ay nakakaramdam ng mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang tao. Isang gabi, nang bumangon si Padre Ernesto upang uminom ng tubig, narinig niya ang tunog ng pinggan mula sa kusina. Pagbukas niya ng pinto, nakita niyang si Elias, 8 taong gulang pa lamang, ay nakaupo sa sahig, kumakain ng hilaw na karne ng manok. Natigilan ang pari, ngunit bago pa siya makasigaw, tumingin ang bata sa kanya ng diretsyo, mapupungay ang mata at may bahid ng luha. "Hindi ko alam, Ama," wika ni Elias, "nagugutom po ako, pero iba ang hinahanap ng tiyan ko." Natahimik si Padre Ernesto. Sa halip na pagalitan, niyakap niya ang bata at dinalangin sa Diyos. Ngunit mula sa gabing iyon, alam niyang may kakaiba sa batang kanyang inampon. Tuwing kabilugan ng buwan, lumalakas ang pakiramdam ni Padre Ernesto na may aninong nakamasid sa kumbento. Minsan, nakarinig siya ng alulong ng hayop sa gubat, ngunit ang tunog ay tila nagmumula sa isang nilalang na hindi ganap na tao, hindi rin ganap na hayop. Ngunit sa kabila ng takot, pinili niyang manampalataya. Kung siya man ay anak ng kasamaan, bulong niya sa sarili, baka ito ay pagkakataon ng Diyos na ipakita ang lakas ng kabutihan. At doon nagsimula ang lihim na ugnayan ng isang pari at isang batang may dugong aswang, sa isang baryong hindi pa alam na sila'y magiging bahagi ng isang kwentong hahamon sa pagitan ng langit at impyerno. Lumipas ang mga taon, at lumaking malusog si Elias sa kalinga ni Padre Ernesto. Sa mata ng mga taga San Roque, isa siyang mabait at masunuring binatilyo, palaging nakatulong sa simbahan, nag-aayos ng mga bangko, at umaalalay sa mga matatanda tuwing misa. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, may itinatagong lihim na unti-unting lumilitaw habang siya ay tumatanda. Tuwing dapit hapon, napapansin ni Padre Ernesto na si Elias ay madalas mapatingin sa langit, lalo na kapag papalapit na ang kabilugan ng buwan. May kakaibang lungkot sa kanyang mga mata, na tila may hinahanap o pinipigilang nararamdaman. Minsan, habang nagwawalis si Elias sa bakuran, nakarinig siya ng bulong sa hangin, isang tinig na pamilyar ngunit hindi niya maipaliwanag. "Elias, anak ko," nilingon niya ito, ngunit wala siyang nakita kundi ang mga dahong nililipad ng hangin. Nang tanungin siya ng pari kung ayos lang siya, umiti lang si Elias at nagsabing, "Wala po, Ama. Parang may kumakausap lang sa akin." Isang gabi, habang si Padre Ernesto ay nagdarasal sa altar, biglang bumukas ang mga bintana ng kumbento. Malakas ang ihip ng hangin, at sa gilid ng simbahan ay nakita niya si Elias, nakatingala sa buwan, nakadilat ang mata na tila inaapoy ng liwanag. Sa sobrang gulat, tinawag niya ang pangalan ng bata,
at nang humarap ito, tumambad sa kanya ang mga matang kulay pula. Elias, sigaw ng pari habang hawak ang krus. Pero nagulat siya nang tumakbo ang bata at yumakap sa kanya. Ama, tulungan niyo ako, may bumubulong sa akin gabi-gabi. Gusto nila akong bumalik. Mula noon, nagsimulang bantayan ni Padre Ernesto ang bata gabi-gabi. Hindi na siya mapanatag sa bawat katahimikan ng gabi, lalo na kapag may naririnig siyang mga kaluskos sa bubong o mga alulong ng aso na tila may sinasagutan mula sa kabubatan. Sa baryo, kumalat ang mga bulong-bulungan. May mga magsasakang nagsasabing may nilalang daw na dumadaan sa kanilang bakuran tuwing gabi. May mga alagang baboy at manok na nawawala, at ang mga sugat sa mga natirang hayop ay tila kagat ng mabangis na nilalang. Isang araw, isang matandang babae ang lumapit kay Padre Ernesto. Siya raw ay isang albularyo mula sa kabilang bayan. Tahimik niyang sinabi, "Padre, mag-ingat kayo sa batang inampon niyo. Hindi siya tulad natin. Ang dugo niya ay may sumpa." Tinanggihan ito ni Padre Ernesto, naniniwalang walang batang isinilang na masama. Ngunit habang siya ay nagdarasal kinagabihan, narinig niya ang pangalan ni Elias na binubulong ng hangin. Nang siya'y sumilip sa bintana, nakita niyang si Elias ay nakatayo sa gitna ng sementeryo, nakapikit, ngunit tila may kausap na hindi nakikita. Sa kanyang puso, nagsimulang mabuo ang takot na matagal niyang itinatanggi. Sino nga ba talaga si Elias? Bata bang ipinadala ng Diyos upang subukin ang kanyang pananampalataya? O anak ng dilim na dahan-dahang bumabalik sa kanyang tunay na anyo? At sa darating na kabilugan ng buwan malalaman niya ang sagot. Pumasok ang buwan ng Agosto, panahon ng mga malalakas na ulan at makulimlim na gabi. Sa baryo ng San Roque, nagsimulang manahimik ang mga tao tuwing dapit hapon. Hindi na gaanong lumalabas ang mga magsasaka, at kahit ang mga bata ay pinipigilang maglaro sa labas. May kakaibang takot na bumabalot sa lugar. Isang umaga, dumating ang ilang residente sa kumbento, humihingi ng tulong kay Padre Ernesto. Ayon sa kanila, may mga alagang kambing na pinugutan ng ulo at iniwanang walang laman ang tiyan. "Pari, may halimaw sa gubat," sigaw ng isa. "May nakita kaming aninong lumilipad kagabi." Tahimik lang na nakinig ang pari, ngunit sa kanyang isip, may kutob siyang hindi na siya kailangang tumingin pa sa gubat para malaman kung sino ang may gawa. Kinagabihan, habang natutulog si Padre Ernesto, nagising siya sa ingay ng pagkaluskos sa labas. Dahan-dahan siyang bumangon, kinuha ang kanyang rosaryo, at sumilip sa bintana. Sa dilim ng bakuran, nakita niya si Elias, nakayapak, nakatingala sa langit, at tila nakikipag-usap sa hangin. Sa tabi niya, sa dulo ng gubat, may aninong babae na may mahahabang buhok at tila may mga pakpak na kumikislap sa liwanag ng buwan. Napakapit ang pari sa kanyang krus. "Diyos ko, inabayo ng bata," bulong niya. Kinabukasan, kinausap niya si Elias. "Anak, may nakita akong babae kagabi." "Sino siya?" Tahimik ang binata. Matagal bago ito sumagot. "Hindi ko alam ang pangalan niya, Ama, pero siya ang bumibisita sa akin mula bata pa ako. Sabi niya, siya raw ang aking ina." Nabigla si Padre Ernesto. "Anak ng Diyos ang ina mo eh, hindi ko alam kung totoo siya," putol ni Elias, "pero tuwing nandyan siya, naririnig ko ang mga tinig sa gubat. Sinasabing ako raw ang dapat pumalit sa kanila dahil ako raw ang tagapagmana ng kanilang lahi." Lumamig ang paligid. Narinig nila ang alulong ng aso mula sa malayo, sunod-sunod, tila nagbababala. Agad silang tumingin sa labas, at sa may punong balete, may nakita silang pares ng mga matang pula. "Padre," sabi ni Elias, "nandito na sila." Biglang bumukas ang mga pinto ng kumbento, at pumailan lang ang mabangong amoy ng dugo. Mabilis na isinara ni Padre Ernesto ang mga bintana at kinuha ang sagradong langis. Nagdasal siya ng orasyon habang hinila si Elias papasok sa simbahan. Habang sinasambit ang dasal, may narinig silang boses ng babae mula sa labas, "Ibigay mo siya sa amin, Padre. Anak ko siya. Hindi mo maitatago ang sa amin." Tinakpan ni Elias ang kanyang tenga, umiiyak. "Ayokong sumama sa kanila, Ama, tulungan mo ako." Ngunit sa labas ng simbahan,
naririnig nila ang pagaspas ng mga pakpak, marami, mabibigat, tila isang hukbo ng mga nilalang ng dilim. At sa sandaling iyon, alam ni Padre Ernesto na ang labang kinatatakutan niya ay nagsimula na. Kinabukasan, tila walang nangyari. Ang simbahan ay tahimik, at ang liwanag ng umaga ay parang pilit na itinatago ang nangyaring kababalaghan kagabi. Ngunit si Padre Ernesto ay walang tulog, namumutla, nanginginig, at paulit-ulit na sinisilip si Elias na nooy nakaupo lamang sa tabi ng altar, tila pagod na pagod. Elias, mahinahon niyang tanong, sino ang babae kagabi? Tahimik ang binata, nakayuko. Ama siya raw ang aking ina. Ang pangalan niya ay Salome. Napatingin si Padre Ernesto sa krus sa harap ng altar. Salome, isang pangalang matagal nang naririnig sa mga alamat ng baryo. Ayon sa mga matatanda, si Salome raw ay isang babaeng isinumpa matapos pagtatanggol ang kanyang tribo laban sa isang mangkukulam. Sa kanyang kabutihan, nag-alay siya ng buhay para sa kanyang mga kababayan, ngunit ang sumpay hindi kamatayan, kundi ang walang hanggang pagkagutom sa dugo ng tao. Mula noon, si Salome ang naging ina ng dilim, tagapangalaga ng mga aswang sa kabubatan. Sinabi niya kagabi, patuloy ni Elias, na kailangan kong bumalik sa kanila dahil ako raw ang tanging tagapagmana ng kanyang lahi. Pero ayokong maging katulad nila. Lumapit si Padre Ernesto, marahang hinawakan ang balikat ng binata. Anak, hindi mo kailangang sundin ang iyong dugo. May kapangyarihan ang pananampalataya. Kahit saan ka nagmula, ang kabutihan mo pa rin ang magtatakda kung sino ka. Ngunit bago pa man siya makasagot, biglang dumilim ang paligid. Nawala ang liwanag ng mga kandila, at sa labas ng simbahan, may maririnig na mabibigat na yapak. Nilingon ni Elias ang pinto, may siluetang babae na nakatayo sa labas, basang-basa sa ulan, at may mga matang kumikislap sa dilim. Si Salome. Padre Ernesto, mahinahon ngunit mabagsik ang boses nito, hindi mo naintindihan. Ang batang ito'y hindi mo anak. Sa dugo niya, nakaukit ang kapalaran ng aming lahi. Huwag mo siyang pigilan. Hindi mo siya makukuha, matatag na sagot ng pari. Si Elias ay anak ng Diyos. Hindi mo siya pag-ari. Ngumiti si Salome, at sa isang iglap, tumubo ang mahahabang kuko sa kanyang mga kamay, at ang kanyang balat ay nagbago, itim na parang uling, may mga ugat na pula. Sa isang iglap, naglaho siya at lumitaw sa loob ng simbahan, sa harap mismo ng altar. Kung hindi mo siya ibibigay, sabi niya habang lumalapit, ikaw ang susunugin ng apoy na ako mismo ang lumilikha. Ngunit sa halip na umatras, itinaas ni Padre Ernesto ang krus at sinambit ang matinding dasal, sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, lumayas ka, nilalang ng kadiliman. Sa sandaling iyon, nagliwanag ang krus at napaatras si Salome, sumisigaw sa sakit. Humawak si Elias sa dibdib niya, nanginginig sa takot at lungkot. Ina, tama na. Huwag mo siyang saktan. Ngunit bago tuluyang maglaho si Salome sa usok, sumigaw siya ng babala, Elias. Sa susunod na kabilugan ng buwan ako'y babalik. At kapag dumating ang oras na iyon, ikaw ay pipili, ang ilaw o ang kadiliman. At nang gabing iyon, nagsimula ang pagbibilang sa huling pagkakataon na magtatagpo ang pagmamahal ng ina at anak sa gitna ng digmaan ng langit at impyerno. Dumating ang 12 araw matapos ang babala ni Salome. Sa baryo ng San Roque, muling sumapit ang kabilugan ng buwan, at kasabay nito ang malamig na simoy ng hangin na parang nagdadala ng kamatayan. Tahimik ang buong lugar, ni wala ni isang aso ang tumahol. Para bang pati ang mga hayop ay takot sa gabing iyon. Sa loob ng kumbento, nakahanda si Padre Ernesto. Inilabas niya ang sagradong tubig, krus, at mga orasyon na matagal nang hindi ginagamit. Nakaupo siya sa tabi ni Elias, na nanginginig habang pinagmamasdan ang liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Ama, mahinang sabi ni Elias, ramdam ko na sila. Paparating na sila. Hinawakan ni Padre Ernesto ang kamay ng binata. Anak, kahit ano pa ang mangyari, huwag mong hayaang lamunin ka ng takot. Magtiwala ka sa Diyos. Ngunit bago pa man makasagot si Elias, narinig nila ang malalakas na pagaspas sa labas ng simbahan, kasabay ng mabahong amoy ng dugo at nabubulok na laman.
Nang sumilip si Padre Ernesto sa bintana, nakita niyang may maraming nilalang sa labas. Mga mata nilang nagliliwanag sa dilim, mga pakpak na naglalakihan, at mga bibig na may matutulis na ngipin. Sila ang mga aswang ni Salome. Biglang yumanig ang lupa nang marahas nilang sinubukang buksan ang pinto ng simbahan. Napasigaw si Elias, "Ama! Nandito na sila!" Habang pinipigilan nila ang pinto, naramdaman ni Padre Ernesto na bumibigat ang paligid, parang may dumidilim na presensya sa bawat sulok ng simbahan. Mula sa labas, narinig nila ang tinig ni Salome. "Elias! Anak ko! Sumama ka sa akin bago ka tuluyang mamatay sa kamay ng mga tao." Ngunit imbes na lumabas, napahawak si Elias sa kanyang dibdib. Ang kanyang balat ay nagsimulang mangitim, at sa ilalim ng kanyang mga mata ay lumitaw ang mga ugat na pula. Ang kanyang mga kuko ay humaba at ang kanyang mga ngipin ay tumulis. "Ama, ano nang nangyayari sa akin?" Hindi alam ni Padre Ernesto kung ano ang dapat gawin. Ngunit sa gitna ng takot, hinawakan niya ang krus at isinaboy ang sagradong tubig sa noo ni Elias. "Labanan mo, anak. Huwag mong hayaang kunin ng kadiliman ang iyong kaluluwa." Sumigaw si Elias sa sakit. Ang kanyang katawan ay nanginginig at ang sahig ng simbahan ay nabahira ng dugo. Ngunit sa halip na magalit, lumuhod siya sa harap ng pari, umiiyak. "Ama, tulungan mo ako. Ayokong maging halimaw." Habang patuloy ang paglusob ng mga aswang sa labas, itinaas ni Padre Ernesto ang krus at nagsimulang magdasal ng orasyon. Ang mga kandila ay biglang nagliyab at ang buong simbahan ay nabalot ng liwanag. Sa gitna ng puting apoy, isang matinis na sigaw ang narinig mula sa labas, si Salome, na tila nasusunog sa sariling dilim. Ngunit habang naglalaho ang kanyang tinig, narinig ni Padre Ernesto ang isang bulong sa hangin, "Hindi pa tapos, pari. Sa dugo niya naroon pa rin ako." At bago matapos ang gabi, sa unang pagkakataon, nakita ni Padre Ernesto na ang kanyang anak-anakang si Elias ay may 2 anyo, kalahati tao, kalahati halimaw, nakaluhod sa altar, umiiyak ng dugong luha. Madaling araw. Tahimik ang paligid, ngunit ang loob ng simbahan ay amoy dugo at usok ng kandila. Si Padre Ernesto ay nakaluhod sa harap ng altar, hawak ang rosaryo, habang binabantayan si Elias na nakahandusay sa sahig, basang-basa ng pawis, nanginginig, at may mga ugat na kulay itim na gumagapang sa kanyang balat. "Diyos ko," mahina niyang wika, "bigyan mo ako ng lakas. Hindi ko kayang mawala ang batang ito sa dilim." Lumapit siya kay Elias at marahang hinawakan ang noo nito. "Anak, makinig ka sa akin. Hindi mo kasalanan ang dugo mo. Ang kasamaan ay nawawala sa pamamagitan ng kabutihan, hindi ng galit." Ngunit hindi na sumasagot si Elias. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag, at ang kanyang boses ay nagbago, malalim, parang may 2 tinig na nagsasalita. "Hindi mo siya maililigtas, Padre," sabi ng tinig. "Ang dugo ng aswang ay mas malakas kaysa dasal." Tumindig si Padre Ernesto, kinuha ang sagradong tubig, at ibinuhos ito sa noo ng binata. "Sa ngalan ng Diyos na buhay, lumayas ka, masamang espiritu." Muling sumigaw si Elias, halos bumasag ang boses sa sakit. Ang sahig ay kumalabog at ang mga kandila ay nagsipagpatay. Ang paligid ay nilamon ng dilim, at sa tuktok ng altar, biglang lumitaw ang anyo ni Salome, hindi na kagaya noon. Ang kanyang katawan ay punit-punit, ang mga mata ay umiiyak ng dugo, at sa kanyang tinig ay halong galit at peghati. "Padre, bakit mo siya pinahihirapan? Ako lang ang makapagliligtas sa kanya. Ako ang kanyang ina." "Hindi ka kaligtasan, Salome," sigaw ng pari. "Ikaw ang tanikala ng kanyang kaluluwa." Lumapit si Salome, ngunit sa bawat hakbang ay unti-unting nasusunog ang kanyang balat dahil sa mga dasal ni Padre Ernesto. Lumiyab ang hangin at ang mga basag na bintana ng simbahan ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Habang patuloy ang orasyon, unti-unting humina si Elias. Napahiga siya sa sahig, nanginginig at mahinang nagsalita, "Ama, huwag kayong titigil. Naririnig ko siya sa loob ng ulo ko. Gusto niyang makawala." Kumuha ng krus na bakal si Padre Ernesto at idinikit iyon sa dibdib ni Elias.
Sa ngalan ng Espiritu Santo, pakinggan mo ako, anak. Piliin mo ang liwanag. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa buong simbahan. Sumigaw si Salom ng malakas, tinawag ang pangalan ng anak, at sa huling sandali, tumingin si Elias sa kanya. Inapatawad. Isang malakas na pagsabog ng liwanag, at naglaho si Salom sa usok, iniwang amoy abo at dugo. Ngunit si Padre Ernesto ay bumagsak sa sahig, pagod, at halos wala ng hininga. Lumapit si Elias, muling nagbalik ang kanyang kulay at anyong tao. Ama, gising, gumiti si Padre Ernesto, mahina. Anak, natagpuan mo na ang iyong kaligtasan. At sa huling oras ng kanyang buhay, pumikit siya na may ngiti, at sa paligid, ang mga kampana ng simbahan ay tumunog mag-isa, tanda ng pagtatagumpay ng liwanag laban sa kadiliman. Kinabukasan, nagising si Elias sa loob ng lumang kumbento. Mahina pa rin ang kanyang katawan, ngunit malinaw na ang kanyang isip. Wala na ang tinig ni Salom, ang tinig na matagal nang umaaligid sa kanyang isip. Ngunit sa kanyang paligid, tila may malamig na presensyang nakamasid pa rin. Sa tabi ng kama, may iniwang lumang journal si Padre Ernesto, nakatali ng pulang sinulid. Binuksan ito ni Elias, at doon niya natuklasan ang matagal ng lihim ng simbahan. Ang simbahang ito ay itinayo hindi lamang para sa Diyos, kundi bilang kulungan ng mga nilalang na nilamon ng kasamaan. Sa ilalim nito, may selyong nagtatago ng sinaunang kasunduan, isang sumpa ng mga taong naging kalahating halimaw. Nanginig ang mga kamay ni Elias habang binabasa yon. Sa mga pahina, nakita niya ang pangalan ni Salome, at pati na rin ng isang batang lalaki, Elias, ang kanyang sariling pangalan. Ang anak ng aswang at tao ay magiging susi ng pagwawakas ng sumpa. Ngunit kung siya ay matukso ng kadiliman, ang buong bayan ay lulubog sa gabi magpakailanman. Natigilan siya. Ibig sabihin, siya pala ang nilalang na binabantayan ng simbahan sa loob ng maraming taon. Si Padre Ernesto, ang lalaking itinuturing niyang tagapagligtas, ay alam na ang lahat mula pa noong una. Hindi siya pinoprotektahan lang kundi pinipigilan ding makawala. Sa labas, dumating si Sofia, ang dalagang nagligtas kay Elias noon sa kabubatan. May dalang pagkain at ilang kandila. Elias, sabi niya, may mga nagtanong sa bayan. Bakit daw muling tumunog ang kampana kagabi? May liwanag daw na bumalot sa simbahan. Ngumiti si Elias ng pilit. Tapos na ang dilim, Sofia, pero may kailangan pa akong malaman. Lumabas silang dalawa at tinungo ang ilalim ng altar. Sa pamamagitan ng journal, natuklasan nila ang daang lihim papunta sa basement ng simbahan. Doon, natagpuan nila ang mga ukit sa bato, mga simbolo ng mga tribong matagal nang nawala, at sa gitna, isang malaking pintuang bakal na may nakasulat, ang dugo ang susi. Tanging ang anak ng dalawang mundo ang makakapasok. Kinilabutan si Sofia. Elias, huwag mong subukan. Baka, ngunit huli na. Inilapat ni Elias ang kanyang kamay sa bakal, at agad itong nagliwanag. Pumailan lang ang hangin, bumuka ang lupa, at sa loob ng pinto ay may hagdang pababa sa madilim na kalaliman. Mula roon, may narinig silang tinig, hindi na kay Salome, kundi tila mula sa mga espiritu ng mga pinatay na aswang. Elias, ikaw ang huling tagapagmana. Wala nang babalik sa liwanag hanggat hindi mo tinatapos ang kasunduan. Muling tumingala si Elias, puno ng takot at pag-aalinlangan. Alam niyang hindi pa tapos ang laban, na sa kailaliman ng simbahan, may lihim na magpapasya kung siya ba'y magiging tao o tuluyang halimaw. Hinawakan siya ni Sofia sa braso. Kung bababa ka dyan, sasamahan kita. At sa unang hakbang nila pababa sa dilim, muling umihip ang malamig na hangin ng gabi, parang bulong ng mga kaluluwang matagal nang naghihintay. Sa bawat hakbang pababa sa ilalim ng simbahan, lalong lumalalim ang dilim na bumabalot kina Elias at Sofia. Ang mga pader ay puno ng mga sinaunang ukit ng mga aswang at mga pari na tila naglalaban sa gitna ng apoy. Ang hangin ay amoy dugo at lumang insenso, at ang mga dasal na tila matagal nang kinalimutan ay sumasabay sa bawat hampas ng hangin. Nang makarating sila sa pinakailalim, nakita nila ang isang dambuhalang altar na gawa sa itim na bato, at sa gitna nito, isang aninong unti-unting nagkakaroon ng anyo, ang espiritu ni Salome.
Ngunit ngayong pagkakataon, hindi na siya mukhang halimaw, siya ay may anyong tao, nakasuot ng maputing saya, at ang mga matay punang lungkot. Elias, mahinahon niyang wika, anak ko, napatigil si Elias, hindi makapaniwala sa narinig. Anak mo? Pero paano? Lumapit si Salome luhaan. Noong bata ka pa, kinuha ka ng simbahan sa akin. Pinaniwala nila akong wala ka ng pag-asang maging tao. Kaya pinili kong mamatay, kapalit ng kaligtasan mo. Ngunit ang sumpa na natili. Habang nagsasalita si Salome, nagsimulang umilaw ang mga ukit sa paligid. Umangat ang lupa, at sa ilalim ng altar ay lumitaw ang isang gintong sisidlan ng dugo, may nakasulat, ang dugo ng ina at anak, kapag pinagsama, ay magbabalik ng balanse sa pagitan ng liwanag at dilim. Lumapit si Sofia, nanginginig. Elias, ito na siguro ang kasunduan na tinutukoy ng propesya. Ngunit bago pa man makilos ni Elias ang sisidlan, lumitaw ang itim na usok mula sa paligid, ang mga kaluluwang matagal nang nakakulong sa sumpa. Huwag sabay-sabay nilang sigaw. Kapag pinagsama ang dugo, may isa sa inyong mawawala. Nilingon ni Elias si Salome, halatang alam na niya ang mangyayari. Anak, kung gusto mong mabuhay bilang tao, kailangan mong tanggapin ang kapalit. Ako ang magiging selyo. Hindi, sigaw ni Elias, hindi kita mawawala ulit. Ngunit huli na. Hinawakan ni Salome ang kanyang kamay, at gamit ang matalim na bato, pinagsama nila ang dugo sa ibabaw ng sisidlan. Isang matinding liwanag ang bumalot sa buong lugar, tila sumabog ang araw sa ilalim ng lupa. Sa gitna ng liwanag, narinig ni Elias ang tinig ng kanyang ina, magpatawad ka, anak, ito ang huling dasal ng isang nilalang na hindi kailanman tumigil magmahal. Pagmulat ni Elias, wala na siya sa ilalim ng simbahan. Nasa ibabaw na siya, sa gitna ng liwanag ng umaga. Wala na si Salome, wala na ang dilim, at ang simbahan ay tila bagong itinayo. Si Sofia ay nasa tabi niya, buhay at ligtas. Ngunit sa hangin, naroon pa rin ang mahina at mapayapang tinig ni Salome. Ang kabutihan ay hindi nasusukat sa dugo, anak, kundi sa pagpiling manatiling tao kahit may halimaw sa loob. Mula noon, ipinagpatuloy ni Elias ang pagiging alagad ng Diyos, itinayo muli ang simbahan, at ginawang tahanan para sa mga batang ulila, lalo na sa mga tinatawag na ibang nilalang. At sa bawat gabi ng buwan, tahimik niyang dinadasal ang iisang pangalan, ang ina niyang aswang na nagturo sa kanya ng tunay na anyo ng kabutihan.